Magandang araw mga mag-aaral! Sa araling ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng sariling pagtugon sa mga isyong pangkalikasan tungo sa pagkamit ng sustainableng pag-unlad. Layunin nating maunawaan na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan o ng mga organisasyon, kundi responsibilidad ng bawat isa sa atin bilang mamamayan at bilang mabubuting katiwala ng mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Ang bawat maliit na kilos na ating ginagawa ay may malaking epekto sa ating kapaligiran. Lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, mabuting katiwala, good stewardship. Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahan na natatalakay ang sariling pagtugon sa mga isyong pangkalikasan tungo sa sustainableng pag-unlad, na ipaliliwanag na ang sariling pagtugon sa mga isyong palikasan tungo sa sustainableng pag-unlad ay gampanin ng bawat individual upang makapagbigay ng kontribusyon sa pagpapabuti ng pinagkukunang yaman at pagharap sa mga maaaring suliranin na kaakibat nito, na ilalapat ang bastong pagtugon sa mga isyong pangkalikasan tungo sa sustainableng pag-unlad ayon sa kakayahan. Sa kasalukuyang panahon, naharap ang daigdig sa iba't ibang suliraning pangkapaligiran tulad ng pagbabago ng klima, pagkakalbo ng kagubatan, polusyon, pagkawala ng biodiversity, labis na paggamit ng mga likas na yaman, at iba pang mga pangyayari na kumitil ng maraming buhay ng tao at pagkawasak ng ari-arian. Naisip mo na ba kung bakit dumarami ang mga nakakagulat at mapapinsalang pangyayari sa kasalukuyan? Anong mga salik na nagdudulot ng mga ito? Posible kayang bunga ang mga ito ng ilang gawain ng tao? Sa katunayan, maraming trahedyang pangkalikasan ang may kaugnayan sa mga pagkilos ng tao na nagdudulot ng pagkasira ng kalikasan at pagbabago ng kapaligiran. Ang tao bilang katiwala ng kalikasan. Ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng talino, kakayahan at kalayaan upang magamit ang mga likas na yaman para sa pag-unlad sa sarili at ng lipunan. Ngunit, kaakibat ng pribilehiyong ito ay may malaking responsibilidad na pangalagaan ang kapaligiran. Ayon sa Genesis 2, verse 15, New International Version, inilagay ng Diyos ang tao sa hardin ng Eden upang ito ay pagyamanin at pangalagaan. Ipinapakita nito na mula pa nung una ay itinalaga na ang tao bilang tagapangalaga o katiwala ng kalikasan. Ang pagiging mabuting katiwala ay nangangahulugang responsable nating ginagamit ang likas na yaman nang hindi ito nasisira o nauubos. Hindi tayong mga may-ari ng kalikasan. Tayo'y mga tagapangalaga lamang nito para sa susunod pang henerasyon. Kaya, mahalagang pag-isipan natin ang epekto ng ating mga kilos sa kapaligiran. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging katiwala? Ang katiwala ay isang taong pinagkatiwalaan ng mahalagang bagay upang alagaan at pangasiwaan ang mga ito ng maayos. Bilang mga katiwala ng kalikasan, tungkulin nating gamitin ng responsable ang mga likas na yaman. Ano ang Laudato Si? Ang Laudato Si ay isang makasaysayang dokumento ni Pope Francis na inilabas noong 2015. Ito ay tumutukoy sa pangangalaga sa ating mundo, ang ating common home, at nagbibigay diin na ang pangangalaga sa kalikasan ay isang moral at espiritual na responsibilidad ng bawat isa. Itinuturo ng dokumentong ito na ang pangangalaga sa kalikasan at ang pagtulong sa mga mahihirap ay magkaugnay. Hindi nating maaaring paglingkuran ang Diyos nang hindi inalalayan ang kanyang nilikha.
ang ating kapaligiran at ang ating kapwa-tao. Halimbawa, kapag nagkaroon ng matinding pagbaha dahil sa pagbabara ng mga estero at kanal dulot ng basura, maraming pamilyang nakatira sa mababang lugar ang mawawalan ng tahanan at kabuhayan. Ipinapakita lamang nito na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang para sa kapaligiran, kundi para rin sa kapakanan ng ating kapwa. Tatlong mahalagang kaisipan ang dapat nating tandaan. Una, ang kalikasan ay kaloob ng Diyos na dapat pangalagaan. Ikalawa, may pananagutan ng tao sa paggamit ng likas na yaman. At ikatlo, ang pangangalaga sa kalikasan ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ano ang circular economy? Ang circular economy ay isang sistemang pang-ekonomiya na nakatuon sa pagbabawas ng basura at patuloy na paggamit ng mga materyales upang mabawasan ang pagkonsumo ng likas na yaman. Sa halip na kuha, gawa, tapon, take, make, dispose, ginagamit ito ang prinsipyong ang 6 R's. Reduce, bawasan. Reuse, muling gamitin. Recycle o i-recycle. Repair, ayusin. Refurbish, pagandahin at gamitin muli. At recover, paggamit muli ng materyales o enerhiya. Maraming syudad, kasama ng ating sarili, ang unti-unting naglalakbay tungo sa isang mas maingat na pangangalaga sa kalikasan. Ang pagtugon sa mga isyung pangkapaligiran ay mangangailangan na gawin ng mga tao ang mga bagay sa iba't ibang paraan. Mahalaga ring maunawaan ang pag-abot ng isang tunay na circular economy. Ayon sa Cartoon News at iba pang pag-aaral tungkol sa circular economy, layunin nitong mapahaba ang buhay ng mga produkto at mabawasan ang epekto sa kapaligiran. Tradisyonal na ekonomiya, itapon ang sirang gamit. Circular economy, ayusin muna. Tradisyonal na ekonomiya, gumagamit ng single-use plastic. Circular economy, gumagamit ng reusable bag. Tradisyonal na economy, pagtapon ng bote. Circular na economy, i-recycle o gamitin muli. Tradisyonal na ekonomiya, bumili ng bago. Circular economy, i-repair o refurbish. Kahalagahan, nababawasan ng basura. Napoprotektahan ng likas na yaman. Nababawasan ng polusyon at nakatutulong sa sustainableng pag-unlad. Ang papel ng individual sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon kay Stephen Cohen, 2021, bagamat mahalaga ang pulisiya at mga institusyon, hindi magiging matagumpay ang mga programang pangkalikasan kung walang pakikilahok ng mga mamamayan. Halimbawa nito, may ordinansa ang barangay tungkol sa mga waste segregation. Kung susundin ito ng mga residente, mababawasan ang basura. Ngunit, kung hindi sila makikisa, mananitiling marumi ang komunidad kahit gaano kaganda ang programa. Ipinakikita lamang nito na ang tagumpay ng mga programang pangkalikasan ay nakasalalay sa sama-samang pagkilos. Ang papel ng institusyon at ng papel ng individual. Papel ng institusyon, pagsasagawa ng mga pulisiya at programa para sa kalikasan, pagpapatupad ng batas pangkalikasan, pagsuporta sa mga programa ng sustainable development. Papel ng individual, pagsunod sa tamang gawi sa pangangalaga ng kalikasan, paglahok sa mga proyekto at advokasya, at aktibong pakikilahok sa mga ecological programs. Mga paraan ng sariling pagtugon sa mga isyong pangkalikasan. Maraming simpleng paraan
upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Una, wastong paggamit ng likas na yaman. Halimbawa, patayin ang ilaw at electric fan kapag walang gumagamit. Ikalawa, pagbabawas ng paggamit ng plastic. Halimbawa, gumagamit ng eco bag sa pamimili sa halip na plastic bag. Ikatlo, paggamit ng lokal na produkto. Halimbawa, bumili ng lokal na gulay at prutas mula sa mga magsasaka sa inyong lugar. Ika-apat, pakikilahok sa mga programang pangkalikasan. Halimbawa, sumali sa tree planting activities, clean up drive, at waste segregation campaign. Ikalima, pag-iisip sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Bago gumawa ng isang bagay, itanong sa sarili, makabubuti kaya ito sa kapaligiran at sa mga taong mabubuhay sa hinaharap? Ang bawat maliit na hakbang tungo sa wastong pangangalaga ng kalikasan ay isang malaking tulong para sa ating kapaligiran at kinabukasan. Sustainable Development Goals, SDGs, at pangangalaga sa kalikasan. Noong 2015, inilunsad ng United Nations ang 17 Sustainable Development Goals o SDGs upang gabayan ang mundo tungo sa mas maayos na kinabukasan. Narito ang mga simpleng pang-araw-araw na gawain na kaugnay ng bawat SDG. SDG 6, Clean Water and Sanitation. Isara ang gripo habang nagsisipilyo. Gumamit lamang ng sapat na tubig sa paghuhugas at pagligo. SDG 7, Affordable and Clean Energy. Patayin ang ilaw at electric fan kapag walang gumagamit. Tanggalin sa saksakan ang mga charger na hindi ginagamit. SDG 11, Sustainable Cities and Communities. Itapon ang basura sa tamang basurahan. Maglakad o magbisikleta kung malapit lang ang pupuntahan. SDG 12, Responsible Consumption and Production. Gumamit ng reusable water bottle or eco bag. Iwasan ang sobrang pagbili ng pagkain upang hindi masayang. SDG 13, Climate Action. Magtanim at mag-alaga ng halaman sa bahay. Bawasan ang paggamit ng plastic ng isang beses lang ginagamit. SDG 14, Life Below Water. Huwag magtapon ng basura sa ilog, estero o dagat. Siguraduhin ang mga basura ay maayos na naitatapon upang hindi makarating sa mga anyong tubig. SDG 15, Life on Land. Magtanim ng puno o halaman. Iwasan ang pagsira ng mga halaman at tirahan ng mga hayop. Ang layunin ng SDGs, panatilihin ang kalikasan habang isinusulong ang pag-unlad at pagkakapantay-pantay para sa lahat. Kolektibong responsibilidad. Ang pag-abot ng mga SDGs ay pananagutan ng bawat isa, ng mga individual, komunidad at pamahalaan. Kailangan nating kumilos ngayon para sa kapakanan ng kasalukuyan at mga susunod na henerasyon. Sama-sama na nating pangalagaan ang ating kalikasan. Pagpapabuti ng mga pinagkukunang yaman at mga hamon nito. Mahalaga ang likas na yaman sa pagpapabuti ng kabuhayan at ekonomiya. Ngunit ayon sa International Institute for Sustainable Development, IISD, ang hindi wastong paggamit ng mga ito ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa benepisyo. Mga hamon sa kalikasan. Sa kasalukuyan, ang mundo ay naharap sa iba't ibang hamon sa kalikasan na dulot ng mga gawain ng tao at mga pagbabagong nagaganap sa kapaligiran. Ang mga suliraning ito ay may malaking epekto sa kalusugan, kabuhayan at kaligtasan ng mga tao, gayon din sa mga hayop at halaman. Mahalagang maunawaan ang mga hamong ito upang makahanap ng mga paraan kung paano ito masolusyonan. Una,
Deforestation, pagkakalbo ng kagubatan. Ang deforestation ay ang malawakang pagputol o pagkawala ng mga puno sa kagubatan. Kadalasan itong dulot ng pagtutroso, pagmimina, pagpapalawak ng sakahan, at pagpapatayo ng kalsada at gusali. Epekto, nawawala ang tahanan ng mga hayop at halaman. Lumalala ang pagbaha dahil wala ng sapat na puno, sumisipsip ng tubig ulan. Nababawasan ang supply ng malinis na hangin dahil ang mga puno ay sumisipsip ng carbon dioxide. Nagiging sanhi ng pagguho ng lupa. Halimbawa, kapag pinutol ang maraming puno sa bundok, wala ng ugat na hahawak sa lupa. Sa panahon ng malakas na ulan, mabilis na umaagos ang tubig pababa na nagdudulot ng pagbaha at landslide. Ikalawa, soil erosion, pagguho ng lupa. Ang soil erosion ay ang unting-unting pagkasira o pagkawala ng matabang bahagi ng lupa dahil sa tubig, hangin at gawain ng tao. Ito ay kadalasang bunga ng pagkakalbo ng kagubatan. Epekto, nababawasan ang matabang lupa na kailangan sa pagsasaka. Nagdudulot ng landslide o pagguho ng lupa. Nakakaapekto sa produksyon ng pagkain. Nagpapataas ng panganib sa mga komunidad na malapit sa kabundukan. Halimbawa, kapag malakas ang ulan sa isang bundok na wala ng puno, mabilis na natatangay ang lupa pababa at maaaring matapunan ang mga bahay at pananim. Polusyon sa hangin, tubig at lupa. Ang hangin na ating nilalanghap, ang tubig na iniinom at kailangan sa kalinisan, at ang lupang sumusuporta sa mga halaman ay unti-unting dumurumi dahil na rin sa maling gawain ng mga tao. Ito ay ang malawakang polusyon na siyang nagpabago sa kondisyon ng hangin, tubig at lupa na kailangan ng tao upang mabuhay. Karaniwang nagdudulot ng mga karamdaman ng polusyon tulad ng respiratory diseases, sakit sa digestive tract, sakit sa balat, at marami pang iba. Kapag ang mga ito ay hindi naagapan, maaaring maging sanhi ng kamatayan, lalo na kapag marumi na ang hangin nilalanghap. Ika-4, global warming at climate change. Ang climate change ay ang pangmatagalang pagbabago sa klima dahil sa iba't ibang salik na nakakaapekto sa panahon. Samantala, ang global warming ay ang patuloy na pagtaas ng temperatura ng daigdig dulot ng pagdami ng greenhouse gases, lalo na ang carbon dioxide sa atmosfera. Epekto, mas matinding init ng panahon, mas malalakas at mas madalas na bagyo, pagtaas ng antas ng tubig sa dagat, tagtuyot at kakulungan sa tubig, pagkasira ng mga pananim at kabuhayan. Halimbawa, sa mga nakaraang taon, mas nararanasan ang matitinding heat wave, malalakas na pag-ulan at malalaking bagyo na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga komunidad. Ika-5, pagkaubos ng likas na yaman. Ang pagkaubos sa likas na yaman ay nangyayari kapag mabilis na ginagamit ng tao ang mga yamang likas kaysa sa kakayahan nitong mapalitan o muling mabuo. Mga likas na yamang nanganganib maubos: tubig, mineral, langis at carbon, kagubatan at yamang dagat. Mga epekto: kakulangan sa malinis na tubig at enerhiya, pagkasira ng mga ekosistema, pagkawala ng biodiversity o iba't ibang uri ng halaman at hayop, pagbaksak ng kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa likas na yaman. Halimbawa, ang walang kontrol na pagmimina ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kabundukan, pagkawala ng kagubatan, at pagkalipol ng ilang uri ng halaman at hayop. Ang mga wastong pagtugon sa mga isyung pangkalikasan tungo sa sustainableng pagunlad ayon sa kakayahan.
Narito ang ilang mga wastong pagtugon upang makatulong sa pagpapanitili at pagpapalakas ng ating kapaligiran. Una, palitan ang mga disposable na bagay ng mga reusable. Ito ay ang pagpapalit ng mga disposable na bagay tulad ng plastic bags, disposable caps, at iba pa sa mga reusable na alternatibo. Sa pamamagitan nito, nakatutulong tayo sa pagbabawas ng basura sa ating kapaligiran at nakatitipid din ng pera sa pangmatagalang panahon. Ikalawa, iwasan ang masyadong paggamit ng papel. Ang masyadong paggamit ng papel ay nagdudulot ng pagputol ng mga puno para sa papel na materyales. Sa halip na gumamit ng maraming papel, maaari nating gawing habit ang paggamit ng teknolohiya para sa digital na mga dokumento o pagpapadala ng mga email kaysa sa paggamit ng papel. Ikatlo, pangalagaan ng tubig at kuryente. Ang pangangalaga sa tubig at kuryente ay mahalaga upang makatipid sa enerhiya at mapanatili ang supply ng tubig. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagtutok sa wastong paggamit ng tubig, tulad ng pagpatay ng gripo kapag hindi ginagamit, ang paglipat sa mga energy efficient na appliances upang makatipid sa kuryente. Kaapat, suportahan ng lokal at environmentally friendly na produkto. Ang suporta sa lokal at environmentally friendly na mga produkto ay tumutulong sa pagbababa ng carbon footprint at pagtataguyod ng lokal na ekonomiya. Sa pagbili ng lokal na mga produkto at suporta sa mga negosyo na may mga eco-friendly na prinsipyo, nakakatutulong tayo sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin at pagpapanatili ng kalikasan. Ikalima, i-recycle. Ang pagre-resiklo ay isang mahalagang hakbang sa pangangalaga sa kalikasan. Sa pamamagitan ng wastong pagre-recycle ng ating mga basura, nabibigyan natin ng bagong buhay ang mga materyales at nakatutulong tayo sa pagbawas ng basura sa mga sanitary landfill. Ngunit hindi sapat ang pagre-recycle lamang. Mahalaga rin na sundan ang tamang pamamaraan ng pagre-resiklo upang masiguro ang epektibong paggamit ng recycled materials. Isabuhay ang 5 Rs or 6 Rs. Maaring makatulong ang isang tulad mo sa pamamagitan ng pag-iwas o hindi paggamit ng mga bagay na hindi makakalikasan. Huwag itapon ang mga bagay na mapapakinabangan o magagamit pa. Ang mga walang katapusang panawagan ng pagbabagong bihis ng mga bagay na nagamit na at pwede pang gamitin sa isa pang bagay. Paggamit ng mga bagay na hindi kinakailangang kunin pa sa kalikasan. Halimbawa, ang paggamit ng panyo kaysa sa tissue, na alam naman natin na ang tissue ay gawa mula sa hilaw na materyales mula sa kalikasan, particular ang puno. Ikapito, magtanim at mag-alaga ng halaman. Maaring mag-organisa ang isang tulad mo ng mga programa sa paaralan o maging sa barangay ng isang programa ng pagtatanim ng mga puno o maging mga gulay sa likod bahay. Maaring makipag-ugnayan sa barangay o maging sa munisipalidad ukol dito. Kadalasan, ang mga lokal na pamahalaan ay may pundong nakalaan sa pamamigay ng libreng pudla o mga buto na maaaring itanim sa bahay o sa iba pang mga lugar. Ikawalo, makilahok sa mga proyektong pangkalikasan. Ang pakikilahok sa mga gawaing pangkalikasan ay nagpapakita ng malasakit at pananagutan sa kapaligiran. Mga halimbawa, tree planting activities, coastal at river cleanup drives, waste segregation programs, gulayan sa paaralan o komunidad, environmental awareness campaigns. Ikasampu, isalang-alang ang epekto ng bawat kilos sa susunod na henerasyon. Ang bawat desisyong ginagawa natin ngayon ay may epekto sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Mahalaga na isipin kung makabubuti
o makasasama sa kapaligiran ang ating mga kilos. Mga halimbawa, pagtitipid ng tubig upang may sapat na supply pa sa hinaharap, pagtatanim ng puno upang magkaroon ng malinis na hangin ang susunod na henerasyon, pag-iwas sa pagtatapon ng basura kung saan upang maiwasan ang polusyon, paggamit ng mga produktong makakalikasan upang mabawasan ang pinsala sa kapaligiran. Mga kahalagahan na pananatili ang likas na yaman para sa hinaharap, na ipapasa ang isang malinis at ligtas na kapaligiran sa susunod na sanlibutan, na itataguyod ang sustainable development o napapanatiling pag-unlad. Ang paglalahad. Ang sustainabling pag-unlad ay hindi lamang nakasalalay sa pamahalaan, mga organisasyon o malalaking kumpanya. Nagsisimula ito sa bawat individual na may malasakit at pananagutan sa kalikasan. Bilang mga katiwala na nilikha ng Diyos, inaasahan tayong gumawa ng mga responsabling desisyon para sa kapakanan ng kasalukuyang henerasyon at sa mga susunod pa. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng circular economy, wastong paggamit ng likas na yaman, at pakikiisa sa mga layuning pangkalikasan, nakatutulong tayo sa pagbuo ng isang mas ligtas, mas malinis, at mas sustainableng mundo. Ang pagpapanatili ng kalikasan ay isang kolektibong gawain. Kapag ang bawat isa ay kumikilos ng may pananagutan, mas nagiging posible ang pagkamit ng sustainableng pag-unlad para sa lahat. Start today. Every small step contributes to a bigger change. Be part of the solution. Maraming salamat at magandang araw.